yung mga nagchichismis sa akin, masaya ka na sa nangyari sa akin, yung mga sul dyan. Ito ngayon, anong nangyari sa pamilya namin? Sunog ang bahay, munti na namatay yung mga dalawang anak ko. Dahil Hello po. Musta kayo, tay? Hello po. Hello po. Ito lang pala. Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang araw po sa atin. At kami po ay nasa San Carlos ngayon, mga kababayan. At may inilalapit sa atin na pamilyang nasunugan. So, samahan niyo ako, mga kababayan, para alamin natin ang kwento at kung paano at kung ano nga ba ang nangyari. Hello po, kumusta po kayo? Sila. Hello, Nay, magandang hapon. Hapon na ba? Pwede makiupo. Ayan. Ano pangalan po ni Nanay? Shirley de Guzman po. Shirley de Guzman. At siya po yung anak nyo. Pangalan mo, kuya? Miguel de Guzman. Miguel. Ilang taon na po? 14. Ayon sa aking nabalitaan is 2 anak po yung nasaksak. Sige, Nay, bago ang lahat, Nay. Ako nga po pala si Daddy Frankie. May video po ako dyan. Okay lang po ba na yung kwentuhan natin ay i-upload sa video? Okay lang. So, ma'am, idikit ko lang po itong yung mic. Okay lang po. Excuse po. Ayan. Kay kuya. Ilang taon na si kuya? 14 po. 14, nag-aaral. Okay. Ayan. So, Nay, kumusta naman po kayo? Hindi okay. Hindi okay. Bakit nyo nasabing hindi okay? Siyempre, walang bahay. Walang nasalbang gamit. Walang nasalba. As in, wala po kayo? Wala. Paano nga bang nangyari, Nay? Pwede ba naming malaman ng simula? Pwede bang ikwento nyo sa amin? Okay. Sige po, Nay. Nung ko sa January ng katapusan yun, pumunta ako Patay. Sa Patay, hindi ako nagpaalam. Yun lang sinasabi niya na may kabit na ako. Sinasabi niya na may kabit ako, sabi ko wala. Tapos yun, naggugulo-gulo na siya. Hanggang nasampal niya ako. Hindi ko sinabi kay tatay yun. Tapos yung pangalawa, kasi marami nagsususo sa kanya kasi kaysa sumama daw ako sa kabit ko. Sinakayag ko sa rider. Kaya hindi naman totoo yun. Hinahanap yung rider, hindi niya mahana. Kaya nagagali siya, kaya hindi niya mahana yung rider na yun. Sabi niya, dumaan daw sa bukid. Hindi niya naman daw makita. Pag uwi niya sa bahay, andun ako, tulog ako. Tapos may, naman, kung sino naman nagsusol, sampal naman ako, sampal. May ita pa eh. Buti na ng anak ko, yung anak ko isang lalaki. Nakahiga ako noon, ginagano niya. Yung anak ko, ginano niya. O yun, umuwi ako kay tatay. Tapos, Nay, mawalang galang na po. Kasi ang una kong nabalitaan dito, Nay, is nasunugan po kayo. Paano nangyari ang sunog? Paano nasunog ang bahay niyo po? hindi ko po alam kasi nasa Pampanga po ako. So sa ngayon, nandito na po kayo. Anong pagkakaintindi niyo bakit nasunog ang bahay niyo po? Dahil sa may nabalitaan siyang may kasama daw akong lalaki. May nagsabi daw. Kaya nga po, yung bahay niyo po, Nay, bakit po nasunog? Sinunog daw ng asawa. Sinunog ng asawa niyo. Okay. So yun ang yun ang kwento na kaya nagsiselos, kaya niya sinunog, parang ganon. O sige, Nay, kwento niyo nga po. Yung una-una? Opo. O yung una po, yung una-una, kaya nga, hindi pa ako gali, no? Marami siyang sinasabi na yung hindi maganda sa akin, panirang puri. Pero hindi pinitindi yun. Sinusolve namin doon sa bahay namin. Yung hanggang nasasaktan niya na ako, andun pa rin ako sa kanya. Pinubuo ko pa rin yung pamilya na yun. Tapos sabi nila, parang siya nababaliw. Kaya pumunta kami sa Baguio para makausap ko sila mag-isa. Kaming dalawa lang. Tapos yun, okay pa rin yun sa kay Baguio. Pero pagkatapos namin yung alam nyo na, dahil mag-asawa, yun, sinakal niya ako doon, binugbog. Yun, takot ako doon. Alam, papatay niya ako. Doon sa Baguio? So,
Maraming tako ka na doon, umuwi na kami. Hindi kasama ko siya. Umuwi pa rin siya. Parang sabi niya, kay isumbong mo kay kapitan niya, hindi ko aaminin niya na binugbog ka, ganyan. Sabi niya, pumunta sa Isabela yon sa kapatid niya. Tagal, andun pa rin ako sa bahay namin. Tapos, nung umuwi na naman, ayan, naggulo na naman siya. Na sinabi na, ewan ko kung saan niya nasagot na, pick up daw ako ng rider. Sinasakay ako sa rider. Tapos, sinasakay ako sa rider, yun, hinahanap niya yung lalaki ko. Yun, sabi niya sa akin. Yun, gulo ng gulo, puro gulo lahat ng ano niya. Tapos, kabastos sa lahat yung mga sinasabi niya. Kaya nung yung anak kong babae, sabi niya, tama na mama, sabi niya. Ano niya yung damit ko, punta ka muna kay lolo, sabi niya. Kaya pumunta si tatay ko, kinuha niya ako. Kaya umuwi ako sa bahay namin. Yun, palagi siya nagbubulo. Palagi, ang una-unang sinasabi niya palagi, magpapakamatay siya. Opo. Sabi ko naman sa anak ko, tignan-tignan niyo si papa niyo, baka magpakamatay, sabi ko. Kasi hindi na ako makalapit sa kanya. Kasi grabe yung galit niya sa akin. Parang gusto niya na akong patayin. Binantaan pa niya akong papatayin yun, kaya umalis na ako. So din, yun. Umalis na ako, nagtrabaho ako sa Bagyo. Unang trabaho ko yun sa Bagyo. Nag-aalaga ng bata. Akala ko, pag alis ko, parang na yung utak niya na na-realize niya na wala akong lalaki. Kasi nagpapadala ako ng pira sa kanila. Opo. Di, 8,000 yung monthly ko doon. Nag-aalaga ng bata. Pero sabi nila, ganun pa rin. Marami sinasabing hindi maganda sa akin. Kaya di na ako umuwi. Nagpapadala lang ako. Pag umuwi naman ako, grabe, mas grabe yung gali niya kasi may nasasaga na naman siyang hindi maganda sa akin na kaso. Kasama ko na daw lalaki ko, ganun. Kaya minsan, naiiyak ka na din. Kahit gusto mong buuin yung pamilya mo, wala din. Saka itong nangyari na to, akala ko, sabi ko, babalik ako ng December sa kanila. Yun, itong ginawa niya. Paano ginawa niya, Nay? Sabi niya sa akin, umuwi ka na dito, sabi niya. Sabi ko, di ako makakauwi sa December na lang, kako. Uwi ako kasi namimiss ko na mag-video okay, kako. Tapos sabi niya, puro bastos yung sinabi niya kaya pinatay ko. Pero narinig ko pala yun na, bibili na daw ako ng 2 kabaon. Hindi ko na intindi na, hindi ko naman gagawin niya yun. Tapos, tumawag yung anak ko na gano'n ang nangyayari. Kaya Ano po nangyari, Nay? tinawag niya na, hindi niya ako matawagan sa cellphone kasi naka-off yung cellphone ko. Opo. Tinawagan niya yung hipag ko doon sa tinitirahan ko na yung mga kapatid ko, mama, sinaksan ni Papa, ganun, sabi niya. Sabi, hindi na ako nakaimin, nakaupo na nga ako doon sa Kasi sabi niya, si Miguel, mamamatay na, sabi niya. Sa Unyo, hindi wala nang maalay, sabi niya. Hindi nakaupo na ako. Sumigaw pa ako doon sa Pampagay, sa sobrang sakit. Kaya umuwi ako agad. Nung umuwi ako agad, sinamaan ako ni Kuya, sa yung hipag ko. Punta kami dito. Nakita ko yung mga anak ko, punong-puno sa umiiyak ito. Kaya, tapos sabi nito, mama, hindi ko na kaya, sabi niya. Sabi ko, kaya mo yan, hawa. Hindi pa ako umatras, umatras ka na ako. Kaya, yun. Kaya, inisip ko yun. Pero yung bahay namin, hindi namin inisip na susunod yung, alam namin sunod, pero wala na kayong pakialam, inaano ko lang yung buhay ng anak ko. Kaya sabi ko kay Lord na, kahit mawala lahat sa amin, huwag lang yung 2 anak ko, sabi ko. Mabuhay sila, sabi ko. Yan sinasabi ko. Tapos sasabihin, tutubuan daw sila. Sabi ko, hindi muna, hintayin niyo ako. Sabi ko sa doktor, bakit? May kasigurado bang mabubuhay sila pag lalagyan ng tubo? Ako. Sabi nila 50-50 daw. Sabi ko, nagalit ako doon sa doktor. Bakit yung lalagyan ng tubo? Sabi ko. Kasi yung hininga daw, parang kaunti lang daw. Hahabulin doon. Sabi, yung sugat nila, hindi nila kaya eh. Tapos yung tubo na naman ako. Kaya hinintay nila ako. Tapos kinausap ko to na yung kalma siya para hindi siya susuka ng dugo. Ayun, sa awa ng Diyos, umano yung hinga niya nung dumating na ako.
Pero, Hindi na sila tubuan. Pero, pansin sa sakit. Ganun. so ilan anak niyo po ang ibig sabihin na bukod sa panagsusunog ng bahay, sinaksak din yung dalawang anak. Nauna nang sinaksak sila Opo. bago pagsulong sa bahay. Ito, nakita niya yung kapatid niya na sinasaksak na tulog daw eh. Natulog yung kuya niya. Tapos nung nandun kami sa ospital, medyo okay na. Yun na, yung bahay namin, ganun na kami. Kasi wala, sunog lahat. Pati motor, yung hanap buhay motor, lahat, gamit, wala. Sunog. Alam mo yun, pinaghirapan mo buong buhay mo na magdamag ka magtrabaho hanggang gabi para mabili mo na gamit na yun. Tapos sa isang higla lang, boom, wala na. Nawala lahat. Nawala lahat. So asaan yung kapatid niya na nasaksak? May pinuntaan yun, ayun dyan na. Ayan din. Oo, kasi umiiyak kayo pinapasyar. Bakit siya umiiyak? May takot. Ngayon, wala na. Hindi kami makaumpisa pag ganito. Urong tayo konti na. Kailangan para tabi tatlo. Ayan. O, dikit-dikit lang. Dikit ka kuya. Ayan. So siya. Mas panganay siya. Ano daw? Kuya, anong pangalan ni kuya? Marcelino. Sorry? Marcelino. Masuelo? Marcelino po. Marcelino. Ilang taong ka na Marcelino? 11. 11. Si kuya naman? 14 po. Sino ang mas maraming saksak? Eh, ikaw ang napuruhan. Saan siya sinaksak ni tatay? Dito, sa mga mukha ko. Dito, may dila pa yan. Tapos, Ay, ito. Marami. Bakit marami? Allah. Bawal pakita yun. dito po. Hanggang sa likod. Ilibing kasi itong saksak niya. 11 ang saksak niya. Ito, 8. Siya Nakita mo naman. nung Anong ginamit niya? kutsilyo po. Unang sinaksak sila, saka sinunog yung bahay. Anong ginamit pansunog? Ay, yung grabis po. Tapos may gasolina, ganon. Opo. Ito, nakita niyo yung pangyayari nung sinasaksak ito. Nakita mo nung sinasaksak yung kapatid mo? Anong ginawa mo nung sinasaksak yung kapatid mo? Binuksan ko yung pintuan. Nakasarado po. Nakalak yung pinto. Opo. Tapos sinabi ko kay papa ko, tama na yan papa, sabi ko. Oh. Tapos ako na yung sinaksak niya. Bali unang sinaksak niya to, tapos sinunod ka. Po. Lasing ba yung tatay mo nung Hindi. hindi siya lasing? Opo. Hindi ka ba niya, bago mangyari ang lahat, hindi muna niya kayo kinausap? Kinuusap niya kami. Anong sinasabi niya? Matutulog na kami daw. Matulog na raw kayo. Pero hindi ka pa natutulog. Nakikita ko na yung Hindi alam niya Tagalog. Pwede sa Pangasinan? Sige. Pangasinan mo. kinamay. Ang talay wala bumbantong kutsilyo. Nakikita mo na may hawak siyang kutsilyo. So nararamdaman mong may masamang balak yung tatay mo. Opo. Tapos ikot na ikot. Wala. Nakita ko na sinasaksak niya na ito. Sinasaksak ka niya. Anong nararamdaman mo nung sinaksak ka niya? Parang umiyak na ako. Umiiyak ka. Hindi ka lumaban. Lumaban na ako din. Hindi ka talaga nakatakbo. Opo. Hindi ka tumawag ng saklolo sa kapitbahay. Lang po, umiyak lang kami. Anong oras nangyari yon? 8 po. 8 ng gabi. So ngayon tapos na yung pangyayari. Naalala mo pa ba yung mga nagawa ng tatay mo? Opo. Nasaan na ngayon ang tatay mo? Nasa po, police. Nasa police station na, nakakulong na. Hindi ka na natatakot ngayon? Kunti lang po. Konti na. Huwag kang matakot.
Mag-pray ka na lang kay God, no? Opo. Kuya Marcelino, si Kuya Marcelino, natakot ka rin? Ano sasabihin mo kay tatay ngayon? Siyempre, mapapanood niya yung video natin. Ano sasabihin ni Kuya Marcelino sa tatay mo? Sabihin mo na kay papa mo. Ano sasabihin mo sa papa mo? Ano sasabihin mo kay tata mo? Sabihin mo yung nasa puso mo. May mensahe ka ba sa tatay mo? Sige, sabihin mo. Anong mensahe mo kay papa mo? Sige lang. Sa akin ka lang tumingin. Ha? Anong sasabihin mo sa papa mo ngayon? Natakot ka ba nung gabing yon? Nagulat ka pag gising mo, sinasaksak ka ng tatay mo? Anong nararamdaman mo nung time na sinasaksak ka niya tapos nung nakita mo sinusunog yung bahay niyo? Yan mga kababayan, dahil siguro sa kanyang trauma, kaya hindi pa mapagsalita ang bata. Kailan nga ba nangyari yun, Nay? Ilang araw na nakalipas? Nung Lunes pa yun eh. Nung Lunes. Si Kuya naman, Kuya, nung nakita mong nasusunog ang bahay nyo at nasaksak ka, anong nararamdaman mo nung time na yun? Masakit po. Masakit yung... Yung nasunog yung bahay namin. Ngayon, ano naman ang sasabihin mo sa tatay mo? Bakit ginawa yun sa amin to? Tano? Mabait sa amin po yun. Mabait si tatay. Nagtataka ka rin ba? Bakit niya nagawa ito? Yung mga Oo. ganun. Alam ko naman yung tatay niyo, hindi niya siguro kagustuhan yun. Maaring may problema lang siya, no? Hindi rin natin siya pwedeng sisihin kasi hindi natin alam. So, ipag-pray lang natin yung tatay nyo. Walang magulang na hindi nagmamahal sa mga anak. Gaya ng aking sinabi, siguro may malaki siyang problema na hindi niya nakayanan. So, ipag-pray lang natin. Mag-pray kayong magkakapatid, sama ng mama nyo. No? Ngayon, kuya, mapapanood ng tatay mo ito, ng papa mo. At syempre, hindi rin madali yung kanyang sitwasyon doon. Ano ang mensahe mo sa kanya? Maingat sa ano. Pag, yung ano po. Kung Sige, kahit sa Pangasinan, para mensahe mo lang para sa tatay mo. ano po. Yung Okay ka lang, kuya? Sige. Okay lang. Si nanay na lang. Nay, paano ngayon yan, Nay? Paano yung araw-araw na pangailangan nyo ngayon? Anong trabaho nyo po ngayon? Sa Pampanga ako, pero hindi pa ako nag-work. Hindi pa ako nagtatrabaho. Nay, excuse lang po. Dikit ko lang tong isa. Mula nung nangyari yun, dito pa kayo. Hindi So anong balak at plano ninyo po ngayon? magtatrabaho, syempre. Walang magbubuhay sa mga anak ako, 7. 7 ang anak niyo. Nag-aaral sila lahat. 6 yung nag-aaral. Tapos, Tapos, ako lang ang asahan nila yan. ito yung bunso. Ang problema lang dyan yung bahay. Kung mapagawa yun, alis ka ipapano, pangkain lang namin sa kano. Pang araw-araw ang hanapin namin. So, saan kayo ngayon nakatira, Nay? Ay, bali dito kayo. Pansamantala dito. Kaninong bahay po yan? Yung sa kapatid ko yan. Ano nila, rehouse nila yan. So, yung bahay na nasunog yun sa inyo pati lupa. Yung lupa, mana ng asawa ko.
Pwede ba natin makita yung bahay na nasunog? Pwede tayo pumunta doon? Okay lang? Mapuntahan natin. Okay, let's go. Sakay na kayo sa sasakyan. Sabay na sila. Tapos ibabalik ko rin kayo rito. Ayun, yung nasunog. Ayun. Subali, pati dalawang motor nasunog. Opo. Po? Sa kanya po. Sa boyfriend mo. Nadamay din. Hindi nyo na itakbo? Nasa ER po kami nun nung sila po na sa hospital. So, ang nangyari, unang ginawa ng tatay mo, sinaksak mo na. Opo, sinasaktan. Tapos nung naitakbo na sa ospital, naiwan yung tatay mo. Nagbabasag pa po siya nung naririnig ng mga ibang tao. Nagbabasag po muna siya nung Nagbasag muna. bago hinunog. Sa kanya sinunog ang bahay. Grabe, no? Wala talagang nasalbang gamit. Yung dami namin, puro bigay itong dami namin. Yung mga... Buti wala naman nadamay na kapitbahay. Wala po. Nilabas niya po yung tangke para diyan sa mga bugado. Nilabas pa niya yung tank. Nilabas pa niya. Bahay. Hindi matino pa rin. Pero wala namang gas na ginamit or what. Yung sa may motor po, yung unang daw sinindihan, yung sa hose ng gas. Oo, yun ang una niya sinindihan. Kaya lumaki agad. Yes po. Sayang, no? Opo. Buhay po yung mga kapatid ko. Sa bagay, ano? Mga ganito, pagsubok lang yan. Okay, dito tayo mag-usap sa malilim. Dito tayo. Dito tayo. Yan. Sinaksak daw yung lip namin. Dito ang pinaka Puro saksak. Ay, dito pala. Dito tayo. Hanggang sa talaga, no? Grabe, pinaghirapan ko to, matrabaho. Kahit gabi nagtatrabaho ako. Mabuo ko yung bahay na to. Ngayon wala na. Kasi wala na. Dito kayo na. Dito ka ate. Dito kayo kuya. Sabi kayo. Ay, sunog pala dito tayo. Sunog pala, nakuha pala yung dito pa. Nasunog din, no? Bibigay din yan. Ano yan? May bombero din na dumating. Mayroon bombero kaso malaki na yung apo. Tapos na. Wala na. Pagkahirap talaga. Lalo na buti na yung sabi nga nila, manakawan ka na, wag lang masunugan. So dati-rati, kayo magkakapatid dito nakatira. Pero paano nangyari yon? Hindi mo na bantayan yung tatay mo? Kasi gaya ng sinabi ng nanay mo, iba na yung kinikilos ng tatay nyo. Normal na po siya. Minsan normal po siya, tapos minsan hindi po. Nagkaganso, nagbabanta po siya na sunugin yung bahay, tapos papatayin daw Nagbanta na siya. nila kami. So, pati-patayin daw siya, silang magkakapatid din, sunugin daw yung bahay. Na-report sa sa barangay. Parang nag-blatter kayo. So, nag-blatter. Tapos tinawag ako kasi bilang nanay nila, tinawag ako. Tapos pagdating ng asawa ko doon, ginagano niya ako, akala niya ako sabi ni Kapitan, sabi niya, wag mo yan, ang nag-blatter sa'yo, yung mga anak mo. Sabing ganon. Yun. Parang galit na galit, kaya takot din ako umuwi kasi pag ako ang nawala, sir, paano sila? Ako ang naghahanap buhay. Opo. Ano ba trabaho ng asawa mo na? Dati, kami, yung patukaan, naggagawa ako. Kainan ng manok po. Yung pakain na naman, ginagawa ko po, tapos i-deliver niya noon. Mm. Yun. Nung time na yon okay pa. Okay pa.
Tapos ngayon nagtatrabaho ka sa Baguio. Nagtatrabaho ako sa Baguio. Then, umalis na naman ako kasi 8,000 maliit. Opo. Kasi 7 yung pinaano ko eh. Kaya naghanap naman ako sa Pampanga. Mm. Doon, nakahanap ako ng trabaho maganda. So, isang buwan lang ako doon. Then, itong trahedya nangyari na to. Ano naman ang masasabi ni ate? Ano pangalan ni ate? Monica po, Ate Monica. Ilang taon na si ate Monica? 23 po. 23. Anong masasabi mo sa nangyari sa buhay ninyo? Nakakabigla po yung nangyari. Sakit po. Anong mensahe mo sa tatay mo? Siyempre, alam ko yung nararamdaman mo na lalong-lalo na sa nanay mo. Yung hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula, na pinagpaguran ng nanay mo, pinagpaguran ninyo. Tapos sa isang idlap, sa isang pagsiselos lang, ayon sa nanay mo na wala namang katotohanan, biglang nawala, tapos muntikan pang malagay sa alanganin ang mga kapatid mo. Ano ang mensahe mo sa tatay mo? Kung bakit niya po nagawa to sa itong pangyayari. Lalo niya pinaghirap yung sitwasyon namin. Tapos mas lalo yung pinagsasaksak yung mga kapatid ko. Yun po yung mahirap. Akala ko kasi hindi na sila mabubuhay nung tinakbo namin sila. Tapos nung nasa hospital na kami nun, pinagsusunog na yung bahay. Yung bahay. Oh. Pati bahay, dinamay talaga, no? Kasi galit na galit kami talaga sa kanya. Galit na galit kayo sa asawa mo. Super. Sobra. Tas Yung oras na yun, gusto kong saksakin siya eh. Tapos minsan din, napapaisip din kami na naawa din kami sa kanya na nasa kulungan din siya kahit papaano. Kasi mabait naman po siya. At biglang ganun lang po na hindi na siya nakikinig sa amin. Tapos napagsasabihan naman din po siya. Tapos nung may mga tao na nagsasabi na sa kanya na ganito, ganyan, doon na siya nakikinig sa iba. Mas pinaniniwala niya yung mga nasabi-sabi ng iba kaysa sa amin, ng mga anak niya. Kasi yung tinitira namin, mas pinili namin tumira dito kasama niya. Nag-uwi kasi si mama ko nun. Tapos siya nandito lang nun. Tapos nade-depress po siya. Tapos sinasama din namin siya sa pag andito siya. Bakit mo nasabing pinapaniwalaan niya yung mga taong nagsasabi sa kanya? Mga Sino? sabi-sabi po. Mga suson. Ano ba sinasabi sa kanya? Na sumama na yung mama ko sa kabit niya. Tapos hinihingan daw namin yung kabit niya. Tapos mas malapit daw kami kay mama ko. Kaysa andito naman kami na nakatira. Sinasama namin po siya. Tapos yung mga kapatid ko. So parang natuliro yung tatay mo, no? Opo. So paano yan? Ano yung hanggang kailan siya makukulong? Hindi pa po namin alam yung sa may sa korte po. 6 months pa daw malalaman. Sabi po nila. Paano yan, Nay? Kung halimbawa, syempre, magsusorry si tatay. Hingi siya ng kapatawaran sa inyo. Hindi pa na. Papatawaran ko. Pero yung ginawa niya, pagbayaran niya. Anong masasabi mo sa kanya, tay? Ay, Nay, sigurado po ako na mapapanood niya po ito. Minahal ko naman siya. Siya lang nag-isip ng mali. Buong buhay ko nagtrabaho ako sa pamilya. Alam niya yun. Umaga at gabi nagtatrabaho ako. Pero mas pinaniwalaan niya yung ibang tao kaysa ang aming pamilya niya. Siya din sumira sa amin. Kasi palagi sinasabi niya ako ang sumira eh. Kung ako may kabi, hindi ako magpapadala ng pira, hindi ako magtatrabaho, hindi ako magtrabaho. Ipinapadala ko lang dito. Siya andito, hindi siya nagtatrabaho. Sabi ko, okay lang basta wag lang siya magwala. Yung magali. Sabi ng mga anak ko, ganun din.
Ayaw niya yung pagkakain niya. Ayaw niya yung malansa. Gusto niya karne. Yung binibila ng anak ko. Lahat ng gusto niya, sinusunod pa. Huwag lang siya magwala. Tapos ito ang nangyayari. Ginawa niya. Akala ko kasi mahal niya yung mga anak ko. Kaya hindi ko sila kinuha. Sabi ko pa noon, kasi sinasabi niya, magpapakamatay siya. Sabi ko sa mga anak ko, tignan niyo si papa niyo. Baka magpakamatay nga ako. Kaya yun ang tinitignan nila, hindi na akalain na silang aanuin niya. Ako sa kanya. Pero sa akin, hindi ko alam ang gagawin ko. Kailan nagsimula na yung pagsiselos niya? Kasi syempre, ilan po yung anak nyo? Oo. 7. 6? 7 po. 7, nakapito na po kayo, ano? Anong taon or kailan po nagsimula yung pagsiselos ni tatay? Bakit parang ang lalim ng mga pinaghuhugutan niya ng galit niya? Sa palagay niyo po, saan nagsimula, kailan? Yung January. Yung January yun. May barkada kami kasing may friends kaming babae. Opo. Sinasabi sa kanya na, yung palitan ko daw siya kasi tamad daw siya, ganon. Pero biro-biro lang yun. Opo. Kinimkim niya doon. Kasi palagi pag pumupunta yung barkada kong Marquez, tulog palagi yung asawa ko. Tapos ako nagtatrabaho. Yun, dib na yun ang sabi ng barkada kong Marquez, papalikan ko na daw siya. Pero sabi tawa yun. Pero hindi namin alam na dinibdib niya pala yun. Tapos yung kwento-kwento na may kabit ako. Sumama ako sa iba, nakilibin, gano'n. Sabi ko, kung nakilibin ako, hindi mo ko makikita dito, hindi niyo ako matatawagan ka ako. Alam niya yun. Sabi pa niya noon, sabi mo kay mama mo, magpadala ng pira, pambayad ng kuryente, pambili ng bigas. Yun, tatawag naman ito. Sabi ko, wala pa akong sahod. O sige, utang na lang ako. I-Gcash ko ka ako. Yun ang namin. Kasi, gustong-gusto ko nang pumunta dito kaso lang, may banta din sa akin, papatayin niya ako. Pinagbabantaan niya na kayo? Oo. Ang iniisip ko kasi, pag umuwi ako, pag namatay ako, hindi naman siya nagtatrabaho. Paano yung mga anak ko? Opo. Paano yung mga kinubukasan nila? Naisip ko. Kaya pag nagtumatawag ako sa kanya, kumusta ko yung papa nila kung nagbago na siya o hindi. Sabi niya, ganun pa rin, sabi niya, ay wala, paano ba yan ka ako sa anak ko? Naglalasing ba ang tatay niya? Hindi po siya umiinom na. Hindi siya umiinom. Opo. Ito na yung may barkada din siya. Ayan. Hindi siya natutulog 24 hours. Ay, hindi siya natutulog 24. Pag nandito pa rin ako eh. Nagtitiis pa rin ako kasi sa pasan ako. Nagtatrabaho ako dito. Sabi pa niya, pag tutulog ako, sabi niya, Shirley, sabi niya, tulog ka dyan. Magtrabaho ka hanggang mamatay ka, sabi niya. Hindi, umiiyak na naman ako. Pag gabi, hindi kayo makatulog kasi katabi niya yung ita. Katabi niya yung ita. Pabigla-bilang ganun niya. Kaya natatakot ako. Pero hindi ko akala na ano yung mga anak ko. Pero kung andito ako, siguro ako ang patay. Kasi yung picture ko, punong-puno ng saksak. Ay, yung picture nyo, galit na galit talaga. Oo, nasa na ba Hindi yun? kaya siya may parang depression na hindi niya nakayanan? Siguro, meron na yun. Oo. Ginagatungan lang. Sana nadala na lang sa bago siya nakagawa ng ganito, Kasi yung nagawa niya, hindi na maibabalik, lalong-lalo na sa pagsunog ng bahay. So, Nay, salamat sa Panginoon, pasalamat tayo kasi walang nadisgrasyang buhay. At alam ko masakit talaga yung masunugan ng bahay, walang maisalba, pero pag-pray pa rin natin, no? Dahil si God lang naman ang nakakaalam ng lahat at kikitain pa natin. Basta sama-sama kayo, importante, buo pa rin kayo. Yun nga lang, si tatay, medyo nakakulong pa siya, no? So, Nay, syempre marami makakapanood ng bidyong ito. Sabi mo, ang punot dulo lang naman ng away ninyo or kaya nagawa ni tatay ito
Dahil sa selos. Selos, saka Gaya ng sinabi ko, hindi rin ako pwedeng mag-judge or what dahil hindi natin at hindi ko rin alam kung anong kanyang side. Nay, ang akin lang, ano ang maipapayo mo sa mga mag-asawa na makakapanood sa atin para maiwasan yung ganitong pangyayari? Yung payo mo sa mga tatay or both party na bawasan yung selos based on your experience po. Ang natutunan ko, dapat wag basta-basta magsilos. Kung may sinasabi yung ibang tao o chismis, wag muna silang papatol doon. Tanungin nila yung mga asawa nila o kaya imbestigan nila kung mayroon talaga. Hindi lang yung sampal agad, bubog agad. Wala din. Kasi pag nagkamali ka, hindi mo na maibabalik. Si ate naman, ate, anong masasabi mo sa mga anak na kagaya mo? Ang payo mo sa mga magulang kasi ano to naman mangyayari, magkahiwalay halimbawa yung mga magulang natin. Unang-unang apektado or magsasuffer ng kahirapan is mga anak. Sa nararamdaman mo, ano yung maishishare mo sa mga magulang dahil nararamdaman mo yung ganito? Kung may mga magulang po, na sana na titiwala po sila sa isa't isa, iisipin nila bawat desisyon po nila na kung ano may dudulot po ng magiging epekto ng ng gagawin nila. Okay. Nay, gaya po ng aking sinabi, alam ko po zero balance. So after ng video ito, may counting tulong pinansyal ang Team Daddy Frankie. At bibigyan ko rin po kayo ng pagkakataon manawagan sa ating mga kababayan, mga kapanood ng video ito. Baka sakali may maiabot silang tulong sa inyo, panimula. Kita, Nay. Humihingi po ako ng tulong sa inyo sa itong nangyari sa aming trahiya sa bahay namin. Kahit konting tulong lang, mabuo lang namin yung bahay namin. Titira ng mga anak ko. Ano eksaktong lugar po pala ito, Nay? Para malaman din ng mga kababayan natin. Parayaw San Carlos po ito. Parayaw San Carlos. Parayaw, San Carlos. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, isang pamilya na inilapit sa amin ng, kung hindi ako nagkakamali, isang kagawad na followers din po natin. Kaya kami narito ngayon at nailathala ang nangyari sa buhay nila. Ayan, magiging ano po itong nangyari na wag padalos-dalos dahil ang nangyari ay hindi na maibabalik pa pag nakasakit ka, lalong-lalo na sa mag-asawa, no? Lagi na lang natin pag-usapan yung mga problema para hindi na lumaki. Yung mga nagchichismis sa akin, masaya ka na sa nangyari sa akin. Yung mga sul-sul dyan. Siguro gustong-gusto nyo kami masira ng pamilya. Ito na ngayon. Nakita nyo na, bagsak na kami. Meron pa ba? Meron ba kayo ikichismis sa akin? Yung mga nag-aano sa akin nang walang katotohanan. Sana yung mga chismusan na yan, sana magbago na sila para wala nang masirang pamilya. Kung magchismis man kayo, yung totoo, yung sabihin nyo. Hindi yung susul doon, chismis doon, kaya hindi nyo nakita, sinasabi nyo. Ito ngayon, anong nangyari sa pamilya namin? Sunog ang bahay, munti na namatay yung mga dalawang anak ko dahil sa kachichismis nyo. Alam niyo yung pakiramdam, kung gusto niyo, kung kayo din ng mga yan, siguro baka bibigay din kayo. Makusensya din kayo mga chismusa dyan, mga susol. Grabe sakit ang ko. Nay, na ako sa... So, masaya na kayo ngayon. Bagsak na kami. Wala na lahat-lahat. Baka may ichichismis pa kayo sa akin. Sabihin nyo na lahat. Ibig mong sabihin, Nay, yung asawa mo po, may mga nagkikwento sa kanya. May nagkikwento kaya siya. Kaya na nagawa yung ganitong bagay. May nagkikwento siya, mali kinikwento. Mali yan na. Nakita daw ako. Pero pinapatunayan ko na yan sa kasi nagkasuan na kami. Wala silang maibigay. Pero yung asawa ko, naniniwala talaga. Sabi nang dun sa kapitan, kung mayroon ka ebidensya, ibigay mo. Sabi ng asawa ko, wala. Ibig sabihin ng kapitan, ibig sabihin, wala talaga.
may naninira lang sa inyo. May ayaw lang sa inyo dyan. Baka gusto kayong paalisin or what. Kaya nasira yung pamilya nyo dyan. Kasi yung last na ano namin, sinulsul siya, kaya nagwala siya. Sabi na nagsusul daw, may kasama daw akong lalaki. Pero ang kasama ko doon, alam ng Diyos yun, yung anak kong babae, saka yung barkada kong Marites. Yun ang kasama ko. Palaging pag may kasama akong iba, sasabihin kabi ko daw. So, ayun Nay, maraming salamat po sa pagkwento ninyo ng inyong buhay sa amin. Thank you so much po. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat pong muli sa walang sawa ninyong pagsuporta, pagtangkilik sa Team Daddy Frankie. Ayan, Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan, mabuhay po tayong lahat.